Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang ating mainit na pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong daily devotionals. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 19, 2020. At alam niyo naman po, pag araw ng Huwebes, it's a busy day sa ating mga online activities. Sapagkat simula ngayon ang ating daily devotionals, mamayang alauna po ng hapon ay meron tayong Hope Hour, mamayang gabi alas 7 ng ating midweek service, at susundan po ng aking alas 10 p.m. na Bible study sa 506 na member ng aking pong webpage or Facebook page, ang ating Jesus the Living Gospel Hong Kong members. So purihin ng Diyos na kahit na po ganyang kabisi, as long as nakikita natin na napakaraming tao, mga kapatiran, ang pinagpapala sa mga online activities natin, malaking katagumpayan na po yan para sa kaharian ng Diyos. Alam ko po na naging pagpapala po ang devotional na ito at mga online activities natin. Huwag kalilimutan na pindutin yung share button sa ating pong program o sa mga online programs natin upang kayo ay maging multiplier, meaning ang biyaya na tinatanggap ninyo ay pareho, pwedeng matanggap din ng ating pong mga kaklase, kamag-anak, katrabaho, kaibigan, kaopisina. Purihin ng Diyos. At bago ko po i-present ang salita ng Diyos ngayon, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa ating pananalangin. Let us pray. Our God in heaven, isa na naman pong mapagpalang araw ang nasa aming harapan, sapagkat kayo po ang patuloy na nagpapala sa gawa ng aming mga kamay. Salamat po dahil alam namin na may bukas na kalangitan uli sa amin upang ang pagbuhos ng masaganang biyaya na inihanda mo para sa amin na mga anak mo ay aming tatanggapin. Mga biyayang magpapagaling sa aming mga sakit, karamdaman, biyaya na mag-provide sa aming mga pangangailangan, biyaya na magpapalakas sa aming mga kahinaan, at magpapatnubay sa aming mga daraanan. Pagpalaan niyo po ang araw na ito sa aming tatanggaping salita mo, maunawaan namin ang lahat ng nais mong ipabatid sa amin. Banal na Espiritu, kayong aming maging guro ngayon at maunawaan namin ang lahat ng nais mong ipaunawa sa amin. Salamat po ng maraming sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang buhay na Diyos. Ang ating pong topic ngayon ay When Satan Attacks. When Satan Attacks. Hindi po ito if Satan attacks, ito po ay when Satan attacks, sapagkat alam niyo naman po ang kanyang papel. The devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Kaya naghihintay siya ng pagkakataon na umatake, at sino po ang kanyang atakehin? Walang iba kundi ang mga anak ng Diyos na katulad natin. Kasi alam niya, una, na maikli na ang kanyang panahon. Alam naman din niya na hindi naman niya malilito, maililigaw ang lahat ng mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi naman siya gagamit ng bago niyang estratehiya. Ang kanyang gagamitin ay ang kanyang nakasanayang paraan ng pag-atake, ang kanyang lumang estratehiya. Pero kahit papano, alam din niya na yung mga mahihina ay maiisahan.
kung hindi man niya totally ma-defeat ang isang anak ng Diyos, dapat hindi naman talaga na-defeat ang isang anak ng Diyos. Baka i-delay man lang niya, mabawasan man lang niya yung pwedeng maging produce ng isang lingkod ng Diyos. To slow down, to delay. Sa kanya, panalo na rin siya kahit papano. Pero ang pag-uusapan natin, yung ano ba sa ating panahon ang pwede niyang gamitin pang paraan ng pag-atake na ginamit na niya sa unang panahon pa. Kaya nga, sabi ko nga, wala nang bagong estratehiya ang kaaway, kundi nagre-recycle lang siya ng kanyang strategy. So malamang, kung matrace back natin ang ilan sa kanyang mga strategy o strategies, malamang ito pa rin ang ginagamit niya sa panahon ng modernong Kristiyano. Tayo po, ang panahon ng mga Kristiyano ngayon. Yun ang ibig sabihin ng modernong Kristiyano. So, ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa ating key passage ngayon, Job chapter 2. At basahin natin mula sa verse 9 hanggang verse 13. At ito ay hango sa New International Version. Verse 9. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." He replied, "You're talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Verse 11. When Job's three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamanite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Yan po ang istorya ng Job chapter 2 verses 9 to 13. Napansin natin na naubos lahat ang kayamanan ni Job. Naubos pati mga anak. Ngayon meron na siyang sakit, mga sugat mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang anit. At sa verse 9 ay dumating na ang kanyang misis at nagsalita na curse God and die. Actually, ang sabi ng kanyang misis, "Are you still maintaining your integrity? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na." And Job replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Napansin ko lamang na sa lahat ng sirkumstansya ng tao, lalo na po kung negatibong sirkumstansya, dalawa ang pwedeng maging response ng tao, posibleng maging response ng tao. One is to curse God because of your troubles. At ang number 2, to praise God in your troubles. So, to curse God or to praise God, yan po ang dalawang posibleng maging response
ng tao pag dumadaan siya sa kanyang sariling mga pagsubok sa buhay. Pero pinili ni Job ang to praise God kasi sabi po niya, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. So mas pinili niyang magpuri sa gitna ng kanyang mga problema, kanyang mga pinagdadaanan. Then nakita rin natin ang kwento ng kanyang tatlong mga kaibigan na nag-usap-usap na dalawin ang kanilang kaibigan na si Job. At nagkaisa sila na kaya sila tutungo sa kanilang lugar, sa lugar ni Job, to sympathize and to comfort him. To sympathize with him and to comfort him. Pero malayo pa sila, nakita na nila si Job ay talagang naghinagpis ang kanilang damdamin, pinunit nilang kanilang mga kasuotan, umiyak sila ng malakas, naglagay sila ng mga dust sa kanilang mga ulo. Pero kakaiba po ang nangyari. 7 araw silang nakaupo kasama si Job, 7 araw at 7 gabi na walang kahit isang salita na lumabas sa kanilang mga bibig. Ibig sabihin, 7 araw, 7 gabi na nakaupo sila, nagtitinginan lang sila. Sapagkat, because they saw how great his suffering was. Tinutukoy po rito ay si Job. The accusation Satan brought Job was, ano po ba yung kanyang, from Job chapter 1 to Job chapter 2 ay parehong accusation ni Satan kay Job. Ang sabi niya, does Job reverently fear God for nothing? Does Job reverently fear God for nothing? Imposible naman na si Job ay sumusunod, ginagalang ang pangalan ng Diyos ng walang kapalit. Yan po ang accusation ni Satan laban kay Job sa harapan ng Diyos. Imposible naman, or siya ba ay may takot sa iyo? Ginagalang, nirerespeto ang pangalan mo na walang kapalit ang kanyang ginagawang yan. So Satan accused Job of serving God only for blessings God has given him. So yun po ang, kung titignan natin yung Job chapter 1 verse 9, inaakusahan ni Satan si Job na kaya lamang nagsiserve sa Diyos dahil sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Kung babasahin po natin sa Job 1:11 in the TAB version, ito po ang sabi doon. You poured out your blessings upon him. You prospered him. You protected him, his house, and all that he has. But put forth your hand now, and touch all he has, and he will curse you to your face. Yan po ang The Amplified Bible. Ang laman ng Job chapter 1 verse 11, yung mga 2 devotions nating napag-usapan. Ibinubuhos mo ang iyong biyaya sa kanya, pinagpapala mo siya, pinasasagana mo siya, may proteksyon ka sa kanya, pinagpapala mo ang kanyang sambahayan at lahat ng meron siya. At ang sabi niya, subukin mong alisin ang mga biyayang ito. Subukin mong alisin ang mga tinatanggap niyang ito.
At ang sabi ni Satan sa ating Diyos, pag ginawa mo yan, susumpain ka ni Job kapag ginawa mo yan sa kanya. Alam niyo po mga minamahal, Satan's accusation against Christians today is the same. He points his finger at us and tells God, look at those people who call themselves Christians. They don't really love you. Look at them. Yan ang sabi niya. As long as you are pouring out your blessings upon them, as long as they are prospering, as long as everything is going well, they are willing to serve you. But the minute hardships and trials come, they fall by the wayside. They turn their backs on you and go their own way. Yan po ang akusasyon ng kaaway hanggang sa panahong ito. Pareho, katulad po ng lagi nating sinasabi dito sa ating devotional, wala naman pong bago ng strategy ang kaaway. Nire-recycle lang niya ang mga strategies na ginamit na niya sa unang panahon. Kaya yung kanyang accusation kay Job sa harapan ng ating Diyos ay the same accusation ang ginagawa niya against sa mga Christians sa ating panahon. Ituturo niya ang kanyang daliri sa atin ng mga Kristiyano ngayon at sasabihin niya sa ating Diyos sa langit. Tignan mo mga taong yan, tinatawag nilang Kristiyano sila, ang kanilang mga sariling Kristiyano sila, pero hindi kanila totoong iniibig. Tignan mo sila. Sila ay naglilingkod sa iyo, nagpupuri sa iyo dahil ibinubuhos mo ang masaganang biyaya sa kanila. Dahil sila'y pinasasagana mo. Dahil ang lahat ng meron sila sa buhay ay going well. Kaya sila ay very willing to serve you. Pero sa oras, sa sandali, na binigyan mo sila ng kahirapan at pagsubok, sila ay mangawala sa iyong piling. Sila'y tatalikod sa iyo at sila'y aalis sa paglilingkod. And what an indictment against the church today. Yan po ang kaso, yan ang akusasyon. Our church, the body of Christ, maari na yung kanyang indictment ay may katotohanan sa ilang aspeto. Dahil siguro may mga, they call themselves Christians who are committed to serve God only for what they can receive from Him. Gaano kaya katotoo ang akusasyon ni Satan na merong Kristiyanong committed sa paglilingkod sa Diyos sa kadahilanan na meron siyang nakukuha sa Diyos? Well, titignan ko ang aking sarili sa usaping yan. Ako ba'y naglilingkod sa Diyos? Ako ba'y nagpupuri sa Diyos? Ako ba ay sumasamba sa Diyos? Ako ba ay sumusunod sa Diyos dahil lamang sa mga nakukuha kong biyaya galing sa Diyos dahil pinasasagana niya ako, dahil ang buhay ko ay smooth, dahil ba ang lahat ng hinihingi ko ay binibigay niya kaya ako ginagawa ito? Well, kung ako po ang tatanungin sa akusasyon, sa parehong akusasyon na ginawa niya kay Job at akusasyon sa aking buhay at sa ating mga Kristiyano ngayon, well, sasabihin ko hindi totoo yan. Dahil tested na tayo ay
naglilingkod sa Diyos, favorable or hindi favorable ang ating mga sitwasyon sa paglilingkod, hindi tayo nawawala sa paglilingkod. The church has become unbalanced in its teaching. Dahil new Christians have not been taught that they must be willing to lose their lives for Christ's sake, and that they must be willing to deny themselves before they can be the true disciples of Jesus Christ. Maaring may mga Kristiyano din na hindi nating katulad. They call themselves Christians, pero part sila ng body of Christ, pero hindi sila willing na i-give up ang kanilang mga buhay para sa Panginoon o para sa mga layunin ng Panginoon. Maaring may mga Kristiyano, yes, na hindi willing na i-deny ang kanilang mga sarili at hindi sila matatawag na true disciples ng Panginoong Jesus. Instead, they have been taught to be prosperous. Kung ito yung mga Kristiyanong naturuan sila na pag na kay Kristo kayo, magiging prosperous kayo. Hindi man lang sila naturuan ng how to use their faith to gain material possessions and how to give so they can get more from God. Maaring ang mga naituro rito ay kailangang magbigay kayo para mas maraming ibabalik si Lord sa inyo. Kung hindi man sila naturuan sa mga area na kailangan mo ibigay ang buhay mo, anuman ang sumapit, anuman ang dumating na mga pagsubok, bahagi yan ng ating self-denial, na talaga naman ang hinihingi ng Diyos sa atin ay hanggang sa huling hininga natin. Pag hindi na ituro yan sa mga Kristiyano sa panahon natin, at ang itinuro ay pag sumunod ka sa Diyos, magiging prosperous ka, ang faith mo ay gagamitin mo lang to gain material possessions, at kaya ka magbibigay para mas maraming babalik sa iyo. But please don't misunderstood me. Ito po ating tinuturo. I believe with all my heart that God will bless and God will prosper His people. Amen? Hindi ko sinasabing kailangan mahirap lagi ang buhay natin para tayo ay masasabing handang mamatay at handang magkaloob ng buhay para sa Panginoon. Dahil ang akin ding paniniwala, naniniwala ako na darating ang mga pagsubok, darating ang mga panahon ng ang ating pananampalataya ay susubukin. Pero at the same time, wag nyo naman ako ma-misunderstood. Dahil ako'y naniniwala na i-bless din ni Lord ang kanyang mga anak, na tayo ay mananagana din sa ating buhay. I believe God will bless and God will prosper His people. Amen? But we must be careful to have a full understanding of what the Word of God teaches concerning prosperity and God's provision for our lives. Dapat na maging maingat tayo sa understanding natin ng salita ng Diyos, sa kanyang mga itinuturo patungkol sa pag-unlad, sa pananagana, sa patungkol sa mga probisyon ng Diyos sa ating buhay. We must be careful not to get our eyes more on what we can receive from God than what we can do for God. Maging maingat tayo na baka ang ating mga mata ay nakatuon na lamang sa mga anong pwede nating matanggap sa Diyos. Hindi na doon sa ano ang pwede nating gawin para sa Diyos. Amen? We must not forget
that there will be times when we are going to suffer. Kung meron mang panahon ng pananagana at panahon ng pagtanggap, wag din nating kalilimutan na may mga panahon din na tayo ay susubukin, na tayo ay makaranas din ng mga hardships and trials sa buhay. Dapat hindi lang tayo one-sided. Yung one side lang ng pag Kristiyano ka na, dapat mabless ka. Na nakalimutan natin sa isang side naman, kapag Kristiyano ka, posibleng dadaan ka din sa maraming kapighatian at pagsubok at kahirapan sa iyong buhay Kristiyano. So yun po dapat balanse. May panahon ng tayo ay mananagana, tayo ay pagpapalain ng Diyos, pero may panahon din na the same buhay, the same life na nakatanggap ng mga kasaganaan at pagpapala ng Diyos ay the same life na pwedeng dumanas din ng iba't ibang uri ng pagsubok pagdating ng panahon. Amen? There are going to be times when our faith will be tested like Job in our story. Darating ang mga panahon, may mga panahon din ng ating pananampalataya ay susubukin, katulad ng pagsubok na nangyari kay Job. Maaring hindi kasing bigat nung pinagdaanan ni Job. Maaring kapareho o maaring mas mahirap pa. Pero at the end of the day, ipinapakita po sa istorya natin na hindi dahil Kristiyano tayo ay exempted tayo sa atake ng kaaway. Kaya nga po ang topic natin, when Satan attacks. There may be times when Satan will attack. Pero sa atin, done deal na yan. Naintindihan na natin. Kung dumating man yan, mananatili tayo sa grasya ng Panginoon, pipiliin nating palitan ng papuri, pabalik sa Diyos, bibigyan tayo ng grasya. Well, madaling sabihin, sabi ng iba, mahirap gawin. Sa akin naman, bibigyan tayo ng grasya ng Diyos na magawa nating pasalamatan siya sa kabila ng ating mga pagsubok. At pipiliin natin, kung bibigyan tayo ng grasya, piliin nating purihin siya sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng atake ng kaaway laban sa atin na mga mananampalataya. So, isettle na natin ang issue. Hindi tayo nagpupuri lang at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga nakukuha natin sa Kanya, dahil sa mga natatanggap natin sa Kanya. Tayo ay sumasamba, naglilingkod, nagpupuri sa Diyos, anuman ang dumarating sa buhay natin, pagpapalaman o pighati, pinipili nating manatili sa Diyos. Sa mga panahon ng atake, piliin nating manatili sa presensya ng Diyos. Purihin ang Kanyang pangalan. Ngayon po ay i-declare uli natin o i-declare natin itong ating prepare na declaration today. Sabihin natin, I am committed to God, not for what I receive from Him, but for who He is. Amen. One more time. I am committed to God and not for what I receive from Him, but for who He is. Amen. Amen and Amen. Yan po ang ating declaration. We committed sa Diyos, hindi dahil sa aking mga tinatanggap, kundi dahil siya ay Diyos. At dapat siyang papurihan. Purihin ang Kanyang pangalan. So sa oras na ito, mga minamahal, natapos na po ang 30 minutong pagpapahayag ng salita ng Diyos
Alam ko po na pinagpala tayo. Ay bago tayo magpaalam, ay manalangin po tayo. Aming Ama, yan pong aming pananampalataya. Yan pong aming pinapahayag. At kita mo ang aming mga puso. Subok mo na ang aming pagsunod. Na hindi lamang kami sumusunod dahil meron kaming tinatamasa. Pinangako mo naman na kami pagpapalain. Pero hindi yan ang focus ng aming pagsunod. Tagumpay man o pighati, pagpapalaman o kawalan. Bibigyan mo kami ng grasyang pumili ng isang pagtugon. At ang aming napili ay purihin ka at sambahin ka sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Dumating man ang panahon na hahamunin ang aming pananampalataya, humingi kami ng grasya na ikaw ang pipiliin namin, na hindi kami tatalikod sa panahon na masusubok kami. Yan po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So, ito pong lahat ng ating mga daily devotionals ay nasa YouTube channel, JLG Space TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at yung notification bell ay pindutin na din upang ang future uploads ay ma-notify po kayo. Purihin ang pangalan ng ating Diyos. Ang inyong lingkod po, Pastor Rene Alog, ay pansamantalang magpapaalam, pero kita-kita tayo mamayang alauna ng hapon. At huwag kalilimutan yung ating midweek service. At sa lahat ng JLG Hong Kong members, mamayang 10:00 din ang ating Bible study, online Bible study. Maraming salamat po. At nag-iiwan po ako ng kagalakan, pag-ibig, at kapayapaan ng Diyos sa bawat isa. God bless everyone and Shalom!